Yung bumili ka, pero nakopya ka. Yung nagbayad ka pero hindi mo pala magagamit. Ilan na ba sa atin yung nakaranas na kapag ka na-receive natin yung product, it's either sira, nawawala, or mali yung product na dineliver sa atin? Tapos anong ginagawa nyo? Sinasaoli nyo ba o hindi na? Naku, yan yung isang malaking question. Kung sinasauli pa ba? O, kasi di ba ang hassle, tapos minsan parang ang hirap ng proseso. Or at the same time, hindi lang mahirap yung proseso, hindi lang hassle, baka hindi natin talaga alam ang proseso kung paano magbalik. Kaya, kung yung iba, mas pinipili na wag na lang isoli. Yes. That is why in this video, bibigyan namin kayo ng easy to absorb steps kung paano ibabalik at marirefund ang pera na binayad nyo sa mga ganitong klase ng produkto. Recently nga, na-found out namin na may isa kami kaibigan na nagpa-deliver ng item, tapos she found out na sira to. And ayaw na niya ipa-refund. Kasi daw, ang hassle, ang haba ng proseso. Yeah. And yung iba, wala naman silang oras. And kahit nga tayo, minsan, alam na natin yung proseso, pero still, hindi pa natin binibigyan ng, pinagtutuunan ng pansin Or diba? binibigyan ng oras. Yes. And kaya, nagulat siya nung sinabi namin sa kanya na, pwede, alam mo ba, na dahil nakatanggap ka ng ganitong product, hindi gumagana, especially it's an electronic device, right? Nung nakita namin, tinaray pa namin talagang hindi talaga gumagana And sinabi namin sa kanya na, ilang araw na to nung na-deliver. Oo. So, mga 2 days pa lang. Sabi ko, pasok pa yan para i-refund. Yes. Sabi niya, yaman na. Tapos sabi ko, magkano ba yung amount? Sabi niya, mura lang yan. Nasa 500 lang. Yeah. Kahit na 500 pa rin yun, no? 500 yun Kaya nung nalaman namin na hindi or wala siyang idea rather kung paano mag-return and mag-refund ng item, tinuro namin sa kanya kung paano. Siyempre, ginaid namin siya step by step kasi may mga tao pala na it's not about knowing and understanding what the process is. It's just so happen na minsan akala natin pagka tinatry nating ibalik, isole, kunin yung binayad natin, parang ang dating pala nun minsan sa iba, parang nagko-complain ka na. Yung parang mareklamong customer ka. Oo, and ayaw niya nung ganun. Parang feeling niya, kino-confront in a way. And may mga times, like ako personally, parang iisipin ko pa lang yung process. Nakakatamad na. Yeah, nakakatamad na. And that's why we're gonna give you 3 easy to absorb steps kung paano ito gagawin. Let's start with, syempre yung unang step. Pagkatanggap natin ng package, huwag tayong excited, mga mamshi, mga mi, no? Ang unang gagawin ay dapat i-video natin. May mga times, kahit alam ko na to, parang Actually. pag excited ako doon sa item, may mga item talaga tayo na excited tayo na binili. True. Nagugulat ako, binubuksan ko, tapos sabi ko, hala, hindi ko pa nabibideo. Oo. Yun. So, pagka hindi na natin na video, hindi natin na nakunan ng photo, may mga sellers kasi, syempre, online shopping platform na hindi papayag na wala tayong proof. Kaya, Or resibo. yes, resibo. Nako, lagi natin naririnig yan. Resibo muna bago mo patunayan na ginawa mo. Anong purpose nun? Kasi kailangan natin i-check kung tama ba yung laman. Yes. At kung gadget man ito, kung gumagana. Especially kung gadget. Exactly. So, yan yung another step that we have to do. You have to check and inspect the product na binili mo. Whether it is a gadget or not, kung kulang, may nawawala, at sira. Most especially, syempre, pag sira. At kung sinabi ko kanina na huwag masyadong excited, mga mamshi at mga mino, eto naman, pagka-receive mo talaga ng package mo, kailangan, buksan mo agad. Buksan mo, then may video dapat, diba? Kasi nakikita ko minsan, bundok na yung parcel, hindi pa binubuksan. True. Diba? At kung napatunayan mo at nakita mo na yung produkto ay hindi gumagana, nawawala or may kulang at sira, then that's the time that you can submit a return and refund doon sa seller. We should always remember na may time frame kung paano at kailan mag-file ng refund. Hindi pwedeng after 1 week, 2 weeks, kailangan as soon as possible. Kasi baka magulat tayo, 3 days lang pala, 3 araw na rin pala yung package sa'yo. Unfortunately, pagbukas mo sira. Pero normally, ang time frame ilan? May mga tinatawag kasi na... Ito kasi yung expert sa mga ganyan, bili ng bili online. Actually, kapag kasi electronic, recently, bumili ako ng bulb. Kaya lang, pag-check ko, hindi yun yung ine-expect ko. Yung 40 watts. Yes, and I was also a victim of hindi agad binuksan yung parcel. And it took me 1 week bago ko nabuksan yung parcel. Buti na lang, pagtingin ko dun sa pinagbilhan ko, Yung seller. it has 30 days. So normally 30 days. 30 days. Hindi lahat.
Hindi lahat. Okay. Ang pinakamaikli na nakita ko is just around 3 days. Talaga? 3 days lang, especially if it is not electronic. Paano kung kulang-kulang? Kung halimbawa, bumili ka ng lalagyan, walang takip, o parang ganon. Or kaya, napipi, sayang naman. Kaya lang tayo kasi, and kami rin, ginagawa rin namin to, pag nakakuha kami ng pipi, tapos pwede pa naman, or magagawan pa naman ng paraan, alam mo naman tayong mga Filipino, di ba? As much as possible, pag gumagawa tayo, may nagagawang paraan, hindi na natin sinusuuli. Yes. Right? At tandaan mga kanosi, kasi bawat online selling platform may kanya-kanyang process or way para mag-file ng refund or return. Yes, that's So, right. you have to be mindful of it. So, those are the 3 easy-to-observe steps para mag-file ng return and refund. Para naman hindi masayang yung ating mga hard-earned money. Diba? Yes. And syempre, hindi mawawala ang ating pro tip. So, here's the thing mga kanosi. Hindi natin mai-eradicate yung mga ganitong klase ng... eradicate? Spell. Wag na nating spell. Mahirap. Hindi natin mai-eradicate or hindi tayo makakatulong na at least mabawasan yung mga sellers na nagpapadala ng mga faulty products or kulang-kulang kasi hindi tayo nagpa-file ng ganito. Remember, hindi lang naman tayo mukhang nagko-complain or gusto lang natin kunin yung pera natin, di ba? It's very important kasi it adds to their data at kumbaga, Yes. nakikita nila kung paano ano yung nagiging impact ng mga dinideliver nila sa mga tao. Lalo na pag sira. And syempre, mas maganda kung nakikita nila kung naiipon kasi nila yan eh. Exactly. Para din ma-improve yung online platform, para din ma-improve yung service nila as a seller. Isa sa mga pro tip natin is once you receive the product at sa tingin nyo faulty, tapos or kaya maganda naman, leave an honest review doon sa, not only doon sa seller but also doon sa product itself. Kasi your review, your honest review will help consumers as well. Yes, kagaya nga nung friend namin na kunento namin kanina, napabili siya kasi parang ang daming nag-feed sa kanya yung Power of suggestion. Di ba? The power of suggestion. Napabili siya without checking the review. And number one yan na importanteng kinoconsider before buying an item online. Exactly. So, tingnan rin natin yung mga reviews. And tayo namang mga buyer, make sure naman na responsible din tayo sa pag-iiwan ng mga reviews. Kung talagang hindi naman gumagana or hindi maganda yung product, make sure na ilalagay niyo yun. Hindi para manira ng isang negosyo, pero para magpa-improve ng isang negosyo. It's our responsibility din. Hindi lang yung customer or kapwa buyer natin yung natutulungan natin. Natutulungan din natin si seller na mag-grow yung business niya. Di ba? That's right. Also, by doing that, makakatulong rin tayo na makabawas yung mga ganitong klase ng business practices. Hindi kasi porket online, parang wala na, binabrush off na, hindi na binibigay yung magandang klase ng serbisyo at produkto. Kasi nga naman, pag online, pag deliver, lahat hindi nakikita. The only way for us to make it visible to other people is by giving a review. That's right. And the more that we actually submit a return and refund, pero wag naman tayo magre-return and refund ng change of mind lang. Pickle-minded ka te. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi even BPI will not allow change of mind para lang makapag-refund tayo or makapag-return ng product. Okay? So, kung talaga namang kailangang i-return at i-refund, then why not just do it? Kasi baka pwedeng palitan pa yung produkto without actually refunding the amount of money that you have. Kaya mga kanosi, kung gusto nyo ng detailed step-by-step process kung paano mag-file ng refund or ng return, yan ay nilagay namin sa ating comment section. Yes, at syempre, bukod dyan, marami pa po tayong pag-uusapan about this topic. So if you have question, kung nahihirapan po kayo mag-return or mag-refund, let us know at the comment section too. At iniimbitahan rin po namin kayo na mag-subscribe, Like, and share. Para naman mas marami tayong maabot at marami tayong matulungan ng mga kapwa nating buyers at consumers. kaya laging tatandaan, mas madali kapag may kanosi. Have a great day and God bless!